Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay muli pong nagbabalik at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan po tayo, komentuhan po natin ang talagang yung nami-miss natin, yung paglilingkod ng dating Pangulong Duterte. Talagang pag ibinalik tanaw po natin mga kababayan, talagang napakalaki po ng pagkakaiba sa panahon po ngayon. Kasi po sa panahon ngayon, kitang-kita naman po natin kung paano sila maglingkod at talagang grabe po ang nangyayari po sa atin, lalong-lalo po sa kahirapan at kung paano po sila kumilos at gumalaw malayong malayo po sa binigay pong serbisyo sa atin ng Tatak Duterte. Katulad po nito, panoorin po natin, pakinggan po natin mga kababayan. Grabe po ang napakalaking pagkakaiba. Mag-aapat na taon na po sila sa kapangyarihan, sa posisyon, pero wala pa pong napapala ang taong bayan. Lalong-lalo po pagdating po sa krisis, magkaiba po pagdating sa krisis o sa paglilingkod ang dalawang leader, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Kita ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin, kagyat na umaksyon ng Malacanang para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Tatlong direktiba ang ipinalabas si Pangulong Rodrigo Duterte upang maibsan ang pasanin ng publiko. Una, inatasan ni Pangulong Duterte ang Department of Trade and Industry na pakilusin ang mga surveillance team at hulihin ang mga mapagsamantalang negosyante na lumalabag sa itinakdang presyo ng bilihin. Pangalawa, ay inatasan ni Pangulong Duterte si Labor Secretary Silvestre Bello III na alamin kung dapat itaas ang minimum wage ng mga manggagawa sa bawat rehiyon. At pangatlo, ay inatasan ng Department of Energy na maghanap ng murang langis sa mga bansang hindi miyembro ng OPEC kabilang ang Russia. Just make sure that you realize and understand the importance of oil and how it would affect all nations. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawa ng paraan dahil wala tayong control diyan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Kita ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing Nakita niyo po ang pagkakaiba kay dating Pangulong Duterte. Kahit anong pong krisis o crisis ang pinagdaanan po ni dating Pangulong Duterte ay hinahanapan niya po ng solusyon, paraan, at ang taong bayan po ay hindi po mahirapan. Hindi po natin inabot kay dating Pangulong Duterte na ganito po kalaki, kamahal ang presyo ng krudo, ng petrolyo. Hindi po ba? Hindi po natin naranasan 'yan. Kahit po mayroon pong digmaan, mayroon din po mga digmaan, giyera nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero gumagawa po siya ng paraan. Pero sa administrasyon pong ito, ano po ang nahita natin napala, mga kababayan? At ito pa ang isa, ang pinakamabigat po, kung saan tayo dinadala nila. Kung saan po tayo dinadala, ibang klase po. Kaya napakahirap po pagka ang politiko po ay laging ganito. Pagka ang politiko po na naglilingkod sa ating bansa ay laging ganito, wala na po mangyayari sa ating bansa. Binigyan na po tayo ng pagkakataon na makita natin kung paano po ang tunay na paglilingkod ng taga Mindanao. Pero nung pumasok ito, grabe po ang ginawa sa ating pahirap at pasakit. Panoorin pa po natin ito, mga kababayan. So, pwede ho bang makakuha tayo ng... Habang tumatagal ay lalong pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng taong bayan dahil sa maling kaalaman tungkol sa mga politikong namumuno sa ating gobyerno na nagpapakita ng mahinang kakayahan at mabagal ang pag-aksyon ang mga tagapaglingkod ng bayan, ang mga salitang binitawan sa taong bayan.
sama-sama tayong babangon muli. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Na sama-sama tayong babangon muli ay napalitan ng sama-sama tayong babagsak muli sa kanilang pagpapatakbo. Na ang kanilang pinaglilingkuran ay politika, kapangyarihan at pondo sa kaban ng bayan. Na habang patuloy na lumalala ang sitwasyon ng kahirapan ng ating bansa, ang mga politikong nakinabang sa kaban ng bayan ay hindi mo makikitaan ng pag-aalala sa taong bayan sa nangyayaring krisis ngayon. Na wala silang plano na ayusin ito, makikita nyo naman at nararamdaman ang ginagawa ng mga ito. Impeachment sa kapwa nila politiko ang layunin ng mga ito, hindi paglilingkod sa tao. Ano man ang mangyari sa ating bansa, maghirap man tayo, ay nagpapakita ng dahilan na wala silang pakialam. Hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nilang mangyari ang ma-impeach ang vice-presidente, na magiging banta na sisira sa kanilang mga plano dahil isa sila sa mga nakinabang sa kaban ng bayan, dahil kung mapagtatagumpayan nila ma-impeach ang vice-presidente, mayayaman na sila dahil sa pagnanakaw. Na isang dahilan kung bakit takot silang maging presidente. Ang isa sa mga Duterte, dahil mananagot ang mga ito sa korupsyon na sila ang unang-unang tatamaan nito, na mabubulgar ang lahat sa hinaharap, na patuloy silang gumagawa ng pamamaraan na mawala ito. Dahil bayad na ang kanilang mga prinsipyo, dahil sa malaking halaga na natatanggap ng mga ito. Sila ang politikong nasisilaw sa malaking halaga na hindi nila iniisip ang epekto nito ng pagkasira ng ating bansa dahil sa kanilang kagagawan. Ang nangyayaring ito sa ating bansa ay may dahilan kung saan binubuksan na niya ang ating kaisipan sa mga nangyayari. Kung may kahirapan man ngayon sa atin, dapat niyong tandaan may kaginhawahan din na darating. Na malalampasan din natin ito, tayo rin ang may kasalanan dahil sa maling pananaw sa pagpili ng mga namumuno sa gobyerno. Kung gumawa sila ng malaking kasalanan sa taong bayan na kanilang pinagnakawan para sa kanilang ikayayaman, lagi niyong tandaan lahat ng ito ay may kabayaran sa batas ng tao at batas ng Diyos na nagbigay ng buhay sa kanila. Makuha man nila ang lahat ng kayamanan ng ating bansa sa maling pamamaraan upang yumaman sa lupa. Sa huli, hindi nila magagamit itong kabayaran ng kaligtasan. Aminin man natin sa hindi, lahat tayo ay hindi mananatili sa mundong ito. Hanggat binibigyan tayo ng pagkakataon mabuhay sa mundong ito, ay gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Pero ang mga politikong ito na pinagnakawan at pinahirapan ng taong bayan na patuloy na dumadaing sa hirap na kanilang nararanasan na lumuluha sa kanilang kagagawan. Hindi maganda ang kanilang kakaharapin at hindi sila makakatakas sa batas ng tao at batas ng Diyos na magbibigay ng problema. Yan po mga kabayan, totoo po yan. Wala pong makakatakas sa batas ng Diyos. At ganun din po, pagka po naupo bilang presidente si BP Sara, hindi rin po sila makakaligtas. Iiral po ang batas kay BP Sara. Hindi po ba? Kaya nga po pilit nilang pinababagsak dahil alam po nila sa mga sarili nila na pag si BP Sara ang naging presidente ng ating bansa, tapos na po sila lahat. Hindi po ba? Kaya nga po nakita po natin ang maling politiko nung pumasok at nakabalik po sila sa kapangyarihan. Sila pala yung mga maling politiko na ibinoboto natin. Sila pala ang talagang nagpapahirap sa mga Pilipino at sa ating bansa. Dahil po sa kasakiman sa pera, hindi po sa paglilingkod. Nakita po natin dahil magkaiba po nung makita po natin at masaksihan at ma-experience po natin, pare-parehas pa po tayong buhay nung maglingkod po ang taga Mindanao, taga Davao, naging presidente. Nakita po natin kaya pala ng Pilipino, kaya pala ng bansa, kaya pala ng ating buwis, kaya pala na makabangon unti-unti ang ating bansa kung magkakaroon lang tayo ng tamang leader. May malasakit at tapang, hindi po ba? Dahil nakita po natin ito kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga naging tatak Duterte. Duterte legacy. Napakarami niya pong nagawa. At lahat po ng problema na kinaharap ng ating bansa sa loob ng 6 na taon ay nakita po natin kung paano niya po ito. Hindi man po perpekto ang kanyang pamahalaan. Hindi po perpekto, pero marami po tayong
nakitang pagbabago at magandang nagawa sa ating bansa. Hindi man siya 100% perpekto. Hindi po ba? Kaya lang yung nakita mo yung achievement at yung malaking pagbabago, lalong-lalo na sa ating ekonomiya, sa ating seguridad. Hindi po ba kapayapaan? Hindi po ba? Ang tao ay natutong sumunod at rumispeto sa batas. Di ba? Nagkaroon ng takot sa batas. Lalong-lalo na yung mga gumagamit ng pulburon. Natakot sila. Napakaraming nagbagong buhay. Hindi po ba? At lahat po ay nasolusyonan problema ng bansa at hindi po natin sinapit ang ganito pong sinasapit ngayon natin. Dahil nung panahon din ni dating Pangulong Duterte ay meron din digmaan, may giyera. May giyera din sa Middle East. Pero pinakita niya kung paano ang tunay at talino, malasakit sa taong bayan. Ginagawa niya ng paraan. Hindi ka nakadepende lang sa Middle East. Maghahanap sila ng pamamaraan para makakuha ng supply ng langis para ang taong bayan na hindi mahirapan at hindi tayo talagang grabing maghigpit ng sintron. Hindi po ba? Ngayon, wala halos silang pamamaraan dahil kinukontrol nila halos lahat, pati ang mga oligarkiya sa ating bansa. Pinagsasamantalahan ang giyera di umano. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, hindi po pwede na ang mga mayayaman, ang mga negosyante ay magsasamantala. Hindi po ba? Dahil tinututukan niya lalong-lalo ang presyo na hindi ka basta-basta magtataas. Hindi po ba? At nakasuporta siya sa mga manggagawa kung kinakailangan. Naranasan po natin yan. Sari-sarit samot. Di po ba? Na trahedya ang dinaanan natin. Hindi lang po ang giyera. Nahandyan ang lindol. Hindi po ba? Nahandyan ang napakaraming bagyo. Nahandyan pa ang pandemya. Pero hindi natin dinanas ang ganitong sobra. Halos 100% ang itinaas ng petrolyo. Bilihin. At halos lahat ng ating mga bayarin ay nagtaasan. Nag-iiyakan na tayo. Ang ating mga kababayang manggagawa, nag-iiyakan na sa hirap. Hindi po ba? Pero ang mga tao na ito, walang pakialam, walang puso, walang malasakit. Puro po pang sariling interes. Inuuna pa ang pang sariling interes, politika, impeachment, mga kababayan. Kaya nakakamiss. Talagang matuto na po tayo, mga kababayan. Huwag na po tayong muling magpabudol sa mga taong napakababait daw. Dahil sila'y napakababait, hindi raw marunong magmura. Huwag na po tayong magpabudol muli sa mga taong kay bababait. Napakahusay magsalita. Napakagaganda ng mga sasakyan. Kay gagandang mga manamit. Hindi makabasag pinggan. Hindi po ba? Pero ang lukaloob-looban pala ng mga taong ito ay may kademonyuhan. Di umano. Nakakamiss lang po kung sino pa yung tao na nagbigay po ng malasakit at tapang at serbisyo ay siya pang pinatapon, kinidnap ng mga demonyong sakim sa kapangyarihan. Nakakalungkot lang po ang dinanas po ng pamilya Duterte na naglingkod ng maayos sa ating bansa. Ganito lang po ay ginante ng gobyerno sa panahon ngayon. Walang respeto, mga kababayan, dahil sa kasakiman. Nakakalungkot po. Yan po, mga kababayan. Sana po matuto na po tayo. Matuto na tayo sa ganitong ginawa sa atin ng mga taong ito. Lahat po kasi ngayon ay hayag na. Nahayag na po kasi kung anong klase sila, mga tao at politiko. Nagsama-sama na po lahat ngayon. Kampi-kampi na. Pati po ang malalaking mainstream media. At ginamit pa ang pera ng taong bayan pati sa social media. Hindi po ba? Grabe. Talagang grabe po ang ginawa nila. Sila lang po ang nagpasasa sa ating bayan.
at sa ating pera. Muli po mga kabayan, nakakalungkot man at siyempre po kailangan po natin magtiis at manalangin. Napaka-importante po yan dahil nga po lahat naman po tayo haharap po tayo sa Panginoon at hindi po tayo makakatakas sa Kanya pong parusa. Hindi po natin madadala lahat ang mga kayamanan sa lupa. Kaya itong mga tao na ito ayaw pang gumawa ng kabutihan. Akala mong ang kayamanan na kanilang pong pinagnanakaw, akala mong makapagliligtas sa kanilang mga kaluluwa. Hindi po mangyayari yan. Thank you po mga kabayan at syempre po magdasal po tayo, panalangin po natin ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po siya sa ating bansa at ganun din po ang ating Vice President na lagi po sanang maingatan sa kapahamakan sa kanya pong pang-araw-araw na gawain. Maingatan po ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal. At thank you rin po mga kabayan sa gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like and share. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po. Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Pilam, Gayat Siena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Baldipena at Mila Yi. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingatan nawa po kayo lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po mga kabayan, God bless po sa atin lahat, God bless po sa inyo. Taste lang po tayo. Bye-bye!